Sa linggong ito, ang aking paksa ay nagsisimula sa isang eskandalo. Malaking eskandalo, ika nga. Kumbaga, si Jesus nasa handaan, kasama ang mga malalaking tao ng lipunan, mga pariseyo, mga eskriba, mga big time, ika nga. Heto, at biglang pumasok ang kilalang makasalanang babae sa bayan. Eskandalo. Lumapit sa likuran ni Jesus. Iniyakan ang kanyang mga paa, hinugasan ang kanyang mga luha, at tinuyo ng kanyang mga buhok. Huwag niyo nang dagdagan pa ang kwento ko, baka maging teleserye na. Pero, malaking dagok ito sa dignidad ng guro, di ba? Sa biglang wari, para itong isang malaking eskandalo. O, ikumpara niyo kaya sa ginawa ni David. Sa kanyang pagnanasa kay Bathsheba, ipinadala niya si Urias sa unang hanay ng gera upang iligpit siya, ika nga, at mawala ang balakid sa kanyang maitim na balak. O hala, yaman at narito na tayo sa usapang ito. Ikumpara natin kay Saul, na isang masugid na taga-usig at tagapagpahirap ng mga unang Kristiyano. Ewan ko kung ano ang kasalanang nagawa ng babae, pero alam natin ang ginawa ni David, ni Saul. Alam rin natin ang ating sariling mga kasalanan. Aminin. Pero hindi telenovela ang pakay natin dito. Wala tayong tinutugis na aswang dito. Wala tayong pinatatamaan dito. Aminin natin tulad ng pag-amin ni David na nagsabi, tunay akong nagkasala sa Panginoon. Aminin natin at tanggapin tulad sa pagtanggap ni Saul na naging Pablo, ang tao'y pinawalang sala sa pananalig kay Hesukristo. Namatay na akong kasama ni Kristo sa krus, sabi pa niya. Itong si Saul na dati-rati ay mabangis na tagapag-usig na naging tagasunod ni Kristo. Huwag na nating pahabain pa ang kwento. Huwag na nating idiin pa ang babaeng makasalanan. Walang babae o lalaki rito sa usapang ito. Lahat tayo, babae man o lalaki, ay nagkasala. Lahat tayo ay marupok, madaling lumimot, at lalong madaling tumalikod sa pangako. Pero hindi ito ang kwentong iginuguhit ng mga pagbasa ngayon. Ang dapat lumutang sa ating isipan ay kung ano ang sinabi ni Papa Francisco kamakailan. Hindi napapagod aniya ang Diyos sa pagpapatawad. Ang tao, tayo, ang napapagod humingi ng kapatawaran. Naunawaan ito ng babaeng makasalanan. Natumbok niya, kumbaga, ang kahinaan ng Diyos. Tumangis siya, kumilos at humingi ng patawad. Sa harap ng pag-ibig na nag-uumapaw, pati ang Panginoon ay nadala ng kanyang dakilang habag. Ipinatawad na ang iyong mga kasalanan. Eskandalo ka mo sa handaan? Hindi. Kundi isang dakilang kwento ng kapatawaran. At ito po ang inyong kalakbay at katoto sa lingguhang pagninilay na puso sa puso. Magandang linggo po sa inyong lahat.